Mahirap yan. Lalo na si Vince Dizon. Yung iyong gaganyanin. Di po ba? Ang alam ko nga, wala bang magre-request ng SALN ni Sara? Malapit na po yan. Mukhang sinisipat na ho ng ombudsman yan, mga boss chipamo, sir. Ngayon ho, puntahan muna natin itong si Senador Tito Soto. Aba, mukhang parinig para kaila Jewel Villanueva at kay Chis Escudero, mga bossing ha. Kasi ho, yung dalawa, no? Yung dalawa ho, si Chis Escudero at si Boss Jewel, mga tumanggap ho daw yon ng donasyon, no? Yung si Chis Escudero, doon sa may-ari ng construction company na kaibigan niya, na si Lubiano, no? Na ang idinadahilan niya yon straight from the pocket daw po ni Lubiano, at hindi naman daw ho, mga kababayan, galing doon sa construction company, no? Dahil mga boss chipamo, sir, ang sinasaad po ng batas, bawal na bawal tumanggap ng donasyon, lalo na sa eleksyon, no? Galing sa mga construction company. Pero mukhang madaling mailulusot nila Chis yan. Sasabihin lang, ayun, personal pong bigay yan ni Lubiano. Yan daw. No? Si Boss Jewel din. Di ba? Construction company din. Meron ding donasyon galing doon sa isang construction company. Si Senator Tito Soto daw, hindi tumanggap ng donasyon noong 2025 election. Mukhang pinaparinggan yung dalawa. At yung iba pa ho. No? Mabuti na lang, wala akong ganun. Puro friends, relatives, and hard-earned self-expenditure ng pamilya. Tingin ko ho, sa pamilya pa lang ho nila. Yakang-yaka na ho yan na magkaroon ng makinarya Hindi na ho kinakailangan nung, oy, penging ganito, penging ganyan. Oy, tulungan mo ako, kailangan ko ng ganito. Bakit to? Diyan po kasi nagmumula, mga boss chief amo, sir, yung utang na loob. Oho. Ano? Ganito. Yung mga construction company, binigyan ka. Bulaga pa lang, solved na. Di ba? Construction company, binigyan ka. Boss, susugal kami sa iyo. Hindi na sasabihin na susugal kami sa inyo. Boss, eto tulong namin sa iyo sa kampanya. Magkano to? 30 million. Ano? Syempre ho, mga kababayan, pagka nanalo, yung tinayaan nila, pagka nanalo na ho yan, hindi, imposible na humingi ho ng mga kapalit yan. Boss, nung panahon na ikaw ay tumatakbo, nandito kami para sa iyo. Hindi ka namin iniwan. Sinuportahan ka namin. Boss, bakit hindi man lang kami makakuha man lang ng proyekto? Di ba sa gobyerno, lugi kami? Gaganon na yan. Siyempre, si politiko na humingi o nakahingi o binigyan ng donasyon ay, sige boss, ako na bahala dyan. Siyempre, utang na loob. Babrasuhin na ngayon ni politiko. Kaibigan ko to. Bakit ganito, ganyan? Wala kayong binibigay na Ngayon naman, siyempre, kaibigan, sige, mag-submit ka na ng pang-bidding mo. Tataasan na yon. Mag-overprice na. Hindi ko sinasabi na ito po ay mga kaibigan nila Chis Escudero. Example lang po in general, mga kababayan. Ngayon, ang mangyayari, taasan mo na yung presyo. Total naman, alam na na tayo ang pipilian yan. Dahil meron ng basbas yan doon sa kaibigan natin na sinuportahan natin nung panahon ng eleksyon. Ganon ho. Kaya pinagbabawal yung mga ganyang donasyon, mga bossing, no? Kaya lang, may mga loophole nga daw. Which is etong nakikita natin na posible na ginagamit ng mga politiko. Kasi hindi galing sa mismong construction company yan. Galing yan doon sa pera nung taong iyon. Parang si Chavit naniningil. Correct? Di ba? Kung naalala nyo ho, mga kababayan, si Boss Chavit naman. Romeo, good morning sa'yo. From Lancaster, California po ba yan? Yan.
Si Chavit naman, 'di ba? Kung maalala niyo ho, mga kababayan, nung siguro may mga 1 buwan o 2 buwan ang makalipas, 'di ba sinasabi ni Chavit, ayoko na diyan sa mga Marcos, ayoko na diyan kay PBBM, ni hindi man lang makakilala. Naalala niyo 'yon? Ayoko na diyan kay PBBM, parang wala nang kakilalan simula nung umupo sa pagkapresidente. Eh siguro ho, nararamdaman na ni Boss Chavit na papalapit na at malapit na iniimbestigahan o et cetera, na nalalaman niya na meron ng niluluto na kaso para sa kanya, yung mga kababayan niya doon sa Narvacan. Ngayon, lapit kay Bongbong Marcos. Baka ganun yung gusto ni Chavit. O di po ba? Boss naman, boss, presidente ka, ito, iniimbestigahan ako, et cetera, et cetera. Eh, akala ni Chavit, malaerap lang si Pangulong Bongbong Marcos. Akala ni Chavit, yung mga dating mga presidente lang, si Bongbong Marcos, eh hindi ho. Ibahin nyo ho yan. Yun ang nagagandahan ako at yun ang gustong-gusto ko, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang utang na loob. Hindi ho tumatanaw ng utang na loob. No? Kaibigan kita, dinonasyonan mo ko, tinulungan mo ko nung eleksyon. O di thank you. 'Di ba? Salamat, no? Pero hindi ko pwedeng gawin sa iyo yung magiging panangga mo ko sa mga di umanong mga kalokohan mo. Kaya ho siguro si Chavit Singson ay nagagalit, nagwawala, naiinis. 'Di ba, Arnel Tadlan? Morning live ba ito, Boss Mark? Opo. Oh. Kaya nasabi siguro ni Chavit na, si Bongbong Marcos no? Wala nang kakilala, ganito, ganyan, hindi malapita, et cetera, et cetera. Baka ganun, no? Kaya, mahirap po yan, yung mga ganyan. Kung ako ho, tatakbo, mga kababayan. Saan ka naman tatakbo? Sa ano lang ho? Diyan, simula South ho, papunta doon sa town. Kasama ko si Paulo Saison, mga bossing. Hindi. Imposible o malabo ho akong tumakbo sa pagkakonsehal, senador o kahit hindi ho ako tatakbo. Bakit po, mga kababayan? Siyempre, alam natin matatalo lang tayo. So, di ba? Hindi. Kung ako tatakbo at ganyan, tapos meron mga tataya sa akin, boss, tanggapin mo naman ito. Mahirap po yan. So, kasi pag tinanggap ko yan, mga boss chief mo, sir, yung mga donasyon na yan, nako po, ako, matanawin ako ng utang na loob matanawin ako ng utang na loob. Malamang, maging corrupt na ho ako kapag ganun ang nangyari, mga bossing. Di ba? Boss, tumaya ako nung eleksyon sa'yo. Mark Ramos, binoto kita. Binigyan pa kita ng pondo para sa election mo. Oo nga, no? Ako talagang matanawin ako ng utang na loob Ngayon, ang gagawin ko is lahat na nung papabor sa kanya. Mabawian lang yung binigay niyang tulong sa akin. O kaya, wag nakalimutan na ho natin yan. At hindi ako tatakbo sa kahit anong posisyon. Bakit to? Tamad ho tayo. Etong 1 oras nga ho na pagbablog natin sabi ni Banat Boy, si Mark Ramos kapag ka nagla-live, hindi pa tapos, ine-end na agad. Nakakapagod ho talaga. Kaya okay na ho tayo dito. No, sabi ni Zoraida Legaspi, thanks for sharing, Mark. DDS pala yan. Bilyonaryo na yan. Max Sadia, hello po. Taga-mental crew ng taga-mental crew ng 9 de Febrero, Mandaluyong. Yan. Shout out kay Max Sadia. Mark, Ray-Ban lang para sa anak ko. Pwedeng pamasko. Naku, ako nga hindi ako binigyan ng Ray-Ban Binayaran lang ako Ray-Ban yun, nagbayad sa akin hindi politiko. Hindi ako binigyan ng Ray-Ban. Ewan ko daw sa mga yun. Basta i-model ko daw Ayan, pit up. Grabe Yung 30 segundo na nakita nyo na commercial ko, 4 na oras. 4 na oras yung trabaho yun.